Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. At maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Good grammar. All right, so we'll start with our discussion. But for the moment, how are you doing, guys? Kumusta naman kayo? Okay lang po. Okay naman po. Very good, Ma. It's nice to hear that. So we'll go ahead and start with our discussion now. I'll start with our PowerPoint presentation na. So our very first topic is, of course, unang markahan, unang linggo. Supposedly, ito yung discuss natin last week since we received an update na wag daw muna mag-discuss. Parang ang sabi sa amin is we are going to wait for your module daw. Pero since wala pa naman ding module hanggang ngayon, we were advised na we can discuss na daw module 1. But no activities will be provided yet. Pero I'll give you a heads up na lang din kung ano yung mga part ng module na sasagutan ninyo once na dumating ang inyong module. Okay? So by the way, I'm your teacher, Ma'am Jet Isola, and I'll be, again, your ESP teacher for the whole school year for this academic year 2021 to 2022. So first, ano ba ang layunin ng ating gagawin for today? So I want everyone to read. Anyone from the team, pakibasa ng ating unang discussion. Let me have yes, Riham, Dalidig. Kindly read, Riham, yung number 1. Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat. Alright, hindi lang elemento ang tutukuyin natin dito ha. Kasama na rin ang meaning, ang mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat, and of course yung mga kondisyon para sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Thank you, Reham. And number 2, sinong pwedeng magbasa ng ating number 2 layunin? Yes, Christian, pakibasa po. Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. Very good. Etong part na to, yung nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat, madidiscuss natin siya, part of our discussion, but most of it, makikita nyo siya sa activity na gagawin nyo for this module. So before we proceed with our discussion, let's have this activity muna. So sabi sa panuto, magtala ng mga salitang naglalarawan o may kaugnayan sa lipunan gamit ang graphic organizer sa baba. So ito yung graphic organizer. So from the word lipunan daw, ano yung unang pumapasok sa isip natin? So, we are asking for 5 words here. Pwedeng isang salita lang, pwedeng parirala, pwedeng sentence, or pwedeng sarili niyang pakahulugan whenever you hear the word lipunan. Anyone from the group? Papasukin natin si Rolling. Yep. Anyone from the team? Anong unang pumapasok sa isip niyo whenever you hear the word lipunan? Yes, Jasmine? Mga tao, ma'am. Very good, mga tao. Kasi ang sabi natin, ang lipunan daw ay binubuo ng mga tao. At ang tao ay binubuo daw ng lipunan. So, give me 4 more para makasagot tayo sa ating activity. Yes, Rivera, Bernadette? Mamamayan po. Tao, mga mamamayan. Sila yung mga naninirahan sa isang community o isang lipunan. Very good, kasama din siya. Next, another example. Yes, Jillian. Wika po.
Of course, sa isang lugar, sa isang lipunan, meron tayong wika na ginagamit. And yung wika na ginagamit na yan is our mode of communication. Kaya nagkakaroon ng ugnayan ang bawat mamamayan o ang bawat tao sa isang lipunan. Very good. Two more. I need two more. Anyone from the group? Yes, Espinosa? Sambayanan po. Sambayanan, yes, very good. Tumutukoy din sa mga tao, lahat ng taong naninirahan sa isang lipunan. What else? One more. Jillian again? Sarili po. Oo, kasi part ka ng lipunan. Ikaw mismo, you have to do your part bilang parte ng lipunan. Very good, guys. And do you want to add some more, Bernadette? Mga tao po sa gobyerno. Alright. Hindi lang taong mga mamamayan ang tinutukoy natin dito ha. Nandyan yung mga tao sa gobyerno o yung mga leader na tinatawag natin katulad ni Mayor Dino, mga kagawad natin, yung mga head ng simbahan, yung mga head ng school, at yung mga barangay captains natin. So, you already provided your answers here. Pwedeng sa activity ninyo kung ano yung sinagot natin here, pwede nyo siyang isulat dyan. But then, if you have other ideas, pwede kayong mag-add pa more than dun sa ating na-discuss for today. So, let's have another activity. So, would you believe na tayo ngayon ay naninirahan sa isang maayos na lipunan? Or would you say na hindi maayos na lipunan? So, yes, Mary Rose? Hindi, ma'am. Hindi maayos. Why did you say na hindi maayos ang lipunan na ating kinabibilangan sa ngayon, Mary Rose? Ma'am, because po, dahil po sa pollution at po. Tama. Meron tayong pollution. At ang pollution na sinasabi natin, hindi lang to pollution na na yung air pollution, water pollution. Kasama na dito yung noise pollution na tinatawag natin. 'Di ba bago mag-pandemic, sabi natin ang foggy na daw ng Metro Manila. Yung fog na yon is not because of the actual fog. Yung fog na daw yon is because of usok. Ang daming usok na daw na nababalot ang Metro Manila. If you go out of Metro Manila, let's say punta kayo ng Tagaytay or somewhere in Antipolo, nakitang-kita yung Metro Manila kasi mababa ang Metro Manila eh. Makikita mo talaga medyo dark yung kaulapan niya, medyo dark. So parang akala mo from afar parang uulan siya, which is hindi pala. That is because of um air pollution. Kasi nga ang daming pabrika sa atin, ang daming mga sasakyan, smoke melting, ganyan. Pero after nung nagkaroon ng pandemic, 'di ba, medyo stop na yung mga sasakyan, hindi na masyadong nagbabiyahe. Walang biyahe ang mga jeep, mga public transportation, tapos most ng mga tao is naka-work from home. So technically, nabawasan talaga yung paglabas, yung paggamit ng mga sasakyan. Umaliwalas yung Manila, di ba? So, naging maayos, naging malinis daw yung hangin ng Manila ng mga 30 to 50%. O, di ba? So, salamat sa pandemic, parang gano'n, no? Na nalinis ang ating hangin. Anyway, so that's the good part naman of having pandemic. Okay? So, yes, Jasmine, you want to share something? Ma'am, yung sagot ko rin po ay hindi maayos sa lipunan, ma'am. Kasi ang maayos sa lipunan ay may pagkakaisa at kapayapaan. Pero during this pandemic, ma'am, maraming nag-aaway na sa ngayon ng gobyerno. Kaya di Tama. maayos sa lipunan. Oo. Siguro doon tayo sa half-half, no? May part na maayos na lipunan, may part na hindi maayos na lipunan. Especially ngayon na magkaka-election na ulit, di ba? Ang dami nagkakasiraan ng mga politiko, 'di ba? Nung una, hinayaan nila si Marcos. Ngayon, dahil natutunugan nila na si Marcos is tatakbo as, I'm not sure kung vice or presidente ang itatakbo ni Marcos, pilit nila ngayon sinisiraan, pilit nilang binabalik yung martial law, 'di ba? Tapos dati si Isko pro Duterte. Pero ngayon parang biglang baliktad, no? Bumalik siya ngayon
kay Duterte. Noon si John Vic Remulla ng Cavite, ng governor ng Cavite, pro Duterte. Tapos biglang parang bumabaliktad sila ngayon kay Duterte. So hindi natin alam kung ano talaga yung kung ano talaga yung reason ba't nangyayari yun kasi doon natin makikita hindi talaga maayos ang ating lipunan dahil hindi maayos ang ating politika. Kung mapapansin ninyo, dito lang sa Pilipinas, kapag sinabi ng presidente ganito, ang mga tao, ang ibang politician hindi nag-a-agree. Talagang nag-aano pa sila nung nakikipag-away, nakikipagdiskusyon. Pero punta kayo sa pagdating sa Canada, kung anong sinabi ng Prime Minister, sinusunod ng mga mamamayan ng Canada. Kaya maayos, tahimik, walang gulo sa Canada. Sa Pilipinas, sa Amerika, magulo din. Kung ano yung sinabi ng presidente, ang daming nag-aaklas, ang daming nagdi-disagree. Parang Pilipinas din, pero mas magulo sa Pilipinas. Di ba? Kasi sa Pilipinas, ang daming mga grupo. Nandiyan ang Gabriela, nandiyan ang NPA, nandiyan ang MILF, no? Ang daming mga against government sa Pilipinas. So, kaya medyo magulo talaga. Lalo na sa Mindanao, di ba? Hindi natin alam kung gaano kagulo sa Mindanao. Sabi nila na naging okay na daw nung naging panahon na ni Duterte. But previously, talagang magulo sa Mindanao. Nagkakapatayan. Kasi nga, Muslim versus Kristiyano, nagkaaway doon. So, we don't know. Pero sa ngayon, I think medyo okay na yung kalagayan sa Mindanao. Okay? So, tama yan sinabi ni Jasmine na hindi magulo dahil sa politika. Yes, Christian, you wanna add some more? So I need 3 more ha. Meron na tayong dalawa. Yes, Christian. Sorry. Pakiulit, Christian. Hindi po maayos na lipunan. Kasi po ang dami pa rin po sa ating mga Pilipinong di po sumusunod sa patakaran ng gobyerno. Ayun. Hindi sumusunod sa patakaran ng gobyerno. Hindi naman sa sinabi nating lahat ng tao, di ba? May ibang taong sumusunod, pero siguro mga 50-50 pa rin. Mga hindi sumusunod, may mga hindi sumusunod. Let's say yung tipo na lang ng panahon ng pandemic, bawal lumabas, di ba? Curfew. Meron at meron pa rin mga 30% to 20% na lumalabas pa rin. Di ba? Parang kayo lang yan eh. Sinabihan kayo ng nanay niyo, bawal lumabas dahil bawal nga according to IATF. Pero labas pa rin kayo ng labas, nagbabasketball. Tapos kapag nandiyan yung mga barangay, nandiyan na yung tanod, nagtatakbuhan kayo pa uwi ng bahay, di ba? So, something like that. Medyo magulo pa rin kasi alam naman natin na yung sa batas, bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal mang-snatch, bawal manghimasok ng bahay ng may bahay. Pero naririnig natin may mga pangyayari pa rin ng mga pagnanakaw, pagpatay, di ba? Mga pangre-rape. Kasi may mga tao pa rin na hindi sumusunod sa batas. Thank you, Christian. I need 2 more. Maayos at di maayos na lipunan. Yes, Rodeline? Kindly share your idea. Hindi po maayos na lipunan. Okay, bakit natin nasabing hindi maayos ang ating lipunan, Rodeline? Dahil marami pa rin po mga tao at kabataan na nagamit ng masamang gamot. Ayun. Oo, mga pinagbabawal na gamot. Before noon ha, kasi hindi ako laging Taguig. I'm from Cavite. Nakapag-asawa lang ako ng taga-Taguig. Doon, nung nag-aaral ako sa PUP, kinakabahan yung parents ko kasi kilala ang Taguig as nakakatakot na lugar because of nandito daw yung Maharlika village, tapos ang dami-dami daw drugs dito. So medyo kabado lagi yung parents ko every time na papasok ako ng PUP. Pero so nabago naman ito nung napalitan tayo ng administrasyon, di ba? Nabawasan daw yung mga may drug plants ang tawag dito, yung mga planta ng droga dito sa Taguig, nabawasan din daw yung mga drug pushers, sabi nila. Marami din naman makapagpatunay na totoo naman na nabawasan, no? Pero hindi pa rin talaga nazi-zeroed out. Hindi pa rin talaga totally nawawala yan. As a matter of fact, sa school, 'di ba? Sa Signal, meron pa ring nagdadala ng marijuana. Meron pa ring nagmamarijuana mismo sa loob ng school. There are times pa nga na ang guard mismo nakakahuli sa may wallet ng bata.
May time din na grade 7 ha, grade 7. Um, Pinupuntahan yung grade 7 sa classroom ng mga higher, mga grade 9 ata yun kasi grade 7 ay kasama niya panghapon grade 9 eh. So nagtaka ngayon si teacher bakit laging pinupuntahan tong batang to. So nung parang nag-uusap-usap sila kasi lumabas eh, nagpulong, hindi naman nag-usap-usap sila, sinilip ngayon ni teacher kung ano yung pinag-uusapan nila. Without their knowledge siya, sinilip lang. Siyempre, parang nagtataka na rin si teacher bakit punta ng punta. Pagtingin niya, siguro nagulat yung mga bata, nalaglag yung marijuana. So nakita ni teacher, nalaglag yung marijuana, kinuha, pinatawag yung tatlo. And dahil medyo sensitive case siya, hindi na kami ang nag-handle nun. Ang nag-handle na nun yung mga guidance facilitator together with Ma'am Vats kasi medyo matataas na high profile cases yung mga ganyan. So yon, hindi na rin sa amin pinarating pa kung ano yung naging desisyon kasi for the security na rin ng mga bata, especially yung grade 7 na sabi sa kanya daw nagmumula yung marijuana binebenta. At hindi lang yun ha, dati nagtuturo ako sa Bagong Bayan. I was teaching in Bagong Bayan before. Syempre sa Bagong Bayan, pagandahan ng classroom. Sa atin kasi dapat pagandahan din ng classroom, kaya lang parang hindi dinidibdib ng mga estudyante. Although kahit gusto ni teacher, pero yung mga bata walang pakialam eh. Sa Bagong Bayan, hindi. Maliit lang kasi yung school namin doon. Kung tayo may 40 sections, 45 sections, 43 sections na ngayon. Kami, we only have 15 sections in Bagong Bayan. Tapos lahat talaga ng mga bata sumusunod sa teacher. Pinapaganda yung room talaga, classroom. May kortina, as in. Magaganda yung mga kortina namin sa Bagong Bayan. There was a time na, syempre, walang teacher. May ginagawa or nagpa-meeting. Umuikot yung guard. May nakitang mga bata nagtatago sa may kortina. Nagtaka ngayon yung guard bakit nagtatago sa kortina. Nung pumasok yung guard, syempre, pwede naman pumasok yung guard eh. Peace and order kasi yung guard. Same with our classroom. Pero hindi basta-basta ha. Dapat with permission. Kaya lang pag wala talagang teacher, okay lang din naman pumasok yung guard sa loob ng classroom. Kung nakita niyang magulo ang loob ng classroom. So pagpasok niya, nagmamariwana yung mga bata sa likod ng kortina, nagtatago sa may kortina. So huli agad yun. Dahil hindi wala ako sa ESP that time. I was under English subject. So wala akong alam kung anong decision nangyari doon. But then, naging aware ang lahat ng teacher. Siyempre, pag-uusapan yun. Pati yung sections, mapag-uusapan. So at least ngayon, medyo nabawasan na yung ganun, pero hindi pa rin technically nawawala. Kaya kayo, wag nyo nang subukan kasi walang mangyayaring mabuti kung subukan ninyo ang pagda-drugs, pagmamariwana, pwede niyong sabihin, ma'am, may medical benefit naman ng marijuana eh. Yes, there is. Possibly, there is. Pero we are not doctors. We are not trained to do marijuana for medical necessity. So, wag na nating itry. Okay, thank you for that. I need 2 more. Napahaba ata yung kwento ko. Dalawa pa? Anyone? Or at least give me one para mag-isip naman kayo for the last one. Anyone na masasabi nating hindi maayos or maayos ang lipunan na ating kinabibilangan? One more. Yes, Mary Rose. Savior of the day. Yes, Mary Rose. Ma'am, hindi po, maayos sa lipunan. Kasi po, onti na lang po yung mga puno, na, Mm. Oh. Which is true. Karamihan sa puno sa Metro Manila, nawawalan na tayo ng mga puno sa wait lang. Uy, Sergeant Reyna. Nag-static. Angelo Binondo, kapatay ng mic mo. And okay na, yun. Thank you. Ayan, tama yung sinabi niya, medyo nawawala na tayo ng mga puno sa paligid natin. Though, Manila kasi, kaya hindi ina-expect natin na
hindi talaga masyado mapuno. Pero, di ba kung mapapansin natin, pwede naman pagsabayin, mapuno at the same time Manila. Sabi nila, Green City daw ang Pasig. Kung titingnan daw kasi from the top, sumakay tayo ng helicopter or something, buong area daw ng Metro Manila, ang Pasig daw ang puro green, may mga green pa. Siguro dahil nandun yung mga forest na sinasabi nila, yung mga, nakalimutan ko anong type ng forest yon, yung pinupuntahan, binibisita, yung malapit sa dam, siguro dahil nandun. Dito naman sa atin sa Taguig, may part lang na medyo mapuno tulad ng sa Arca South. Tapos medyo hindi na siya natural kasi yung iba itinanim na lang, 'di ba? Tapos most of our places here talagang tinitirhan na ng mga tao. Kaya ang Taguig madaling bahain, 'di ba? Konting ulan, madaling bahain. Nagkataon lang na sa part ng signal medyo mataas tayo. Pero sa low part ng Lower Bikutan, Napindan, diyan sa Hagonoy, madaling bahain yung mga bahay diyan. Siguro kung maraming mga puno, ay iwasan natin yung pagbaha. Thank you so much, guys, for sharing your ideas. So, very good. You can put it here, maayos ang lipunan at di maayos na lipunan. Now, let's proceed with our discussion. Ano ba ang lipunan? So, kanina pa nating sinasabi, maayos, di maayos na lipunan. So, let's try to understand kung ano ba talaga ang lipunan. Kindly read. Anyone? Yes, Sean. Pakibasa, Sean. Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na iisa ang Okay, very good. So, from the word lipon, when we say lipon, ito daw ay isang pangkat. So, isang grupo ng tao na binubuo ng isang pangkat, parang kayo. Kayo ay pangkat ng Bignay. So, kayo ay maituturing na isang lipunan. There are people na magsasabi na ang lipunan daw at ang komunidad ay pareho. Pero hindi pala sila magkapareho. So, we'll try to explain it here. Ang sabi dito, lipunan, samahan ng mga taong nag-uugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng isang pinagkakasunduang sistema at parakaran. So, ibig sabihin, merong sistema, may batas na sinusunod sa isang lipunan. So, technically, they are living in a one place, in one area. Katulad dito sa ating picture. So, meron silang pinagkakasunduang sistema at meron silang pagkakaunawaan at relasyon or ugnayan sa isa't isa. Let's say, for example, so imagine natin, ito yung FTI terminal. So, may mga tao, may mga pasahero, may mga driver na nagkakaugnay-ugnay. Then, ito yung sabihin natin, BGC or school. May mga teachers, may mga estudyante, or may mga boss, may mga workers na nagtatrabaho. Then, let's say, ito yung palengke. So, sa isang community, nagkakasundo-sundo yung mga tao. Meron silang sistemang sinusunod. Katulad dito sa Taguig. Let's say, pag sinabi ni Mayor na alas 10 curfew. So, lahat tayo dito susundin natin si Mayor na alas 10 ang curfew. Now, let's try kung ano naman ang komunidad. Please read kung ano ang komunidad. Yes, Arvin, John Arvin, ano ang komunidad? Komunidad. Galing sa sa Latin na communis na nang common o nagkakapareho. Binubuo ng mga individual na nagkakapareho ng mga interes, ugali o pagpapahagi. Thank you. Thank you so much, Arvin. So, ang ginawa kong example dito sa picture ay yung LGBT community para mas madali sigurong ma-explain at maunawaan. So, again, as you can see, lipunan sa iisang lugar lamang. Iba't iba ang mga taong naninirahan, pero meron silang isang layunin and meron silang pagkakaugnayan at batas or sistema na sinusunod. Ito namang LGBT community, nagkakaroon sila ng pagkakapareho in terms of interest, ugali, or pagpapahalaga. When we say komunidad, it doesn't necessarily mean na nandun lang sila sa iisang lugar. Unlike ng lipunan, technically nasa iisang lugar lang to. Let's say,
lipunan sa Taguig. So lahat tayo nandito sa Taguig. When we say LGBT community or komunidad, pwedeng ito yung mga tao na iisa ang pagpapahalaga, which is yung pagiging part ng third gender, pero it doesn't mean na taga-Taguig lang sila. Kasi when we say LGBT community, it refers to people around the world. Pwedeng taga Cavite, taga Taguig, taga Mindanao, taga Davao, buong Pilipinas, buong mundo, kahit nasa iba't iba silang lugar, pero dahil they are part of LGBT community, they are called community. Okay? So again, ang lipunan nasa iisang lugar, ang LGBT community, iba't ibang lugar na kinabibilangan pero they have their same interest, pagpapahalaga, and ugali. Another example, sinabi ko nga kanina sa inyo, you are an example of a lipunan kasi you are part of a group which is Section Bignay. Pag sinabi nating komunidad, hindi lang Bignay ang tinutukoy natin. Nandiyan na rin ang Section Avocado, nandiyan ang Section Nara, Santol, at hindi lang yon. Pwedeng kasama na rin dyan ang grade 7 hanggang grade 12. At hindi lang yon, hindi lang buong signal. Kasama na din dyan ang mga estudyante ng Taguig o estudyante ng buong mundo. And you are considered to be part of student community. So as we can see, mas malaki ang sakop ng community kaysa sa lipunan. Naunawaan po ang pagkakaiba ng dalawa, Bignay? Yes po. Opo. Alright, thank you. Thank you. So let's proceed. Ano daw ba ang kahulugan ng kabutihang panlahat? Kindly read. Yes, Jasmine, ano ang pakibasa ang kahulugan ng kabutihang panlahat? Kabuuan ng mga kondisyon ng pamumuhay, pangkabuhayan, pampolitikal, panlipunan at pangkultural na nagbibigay daan sa mga tao upang agad nilang matamo ang kaganapan ng kanilang pagkatatag. Thank you. Thank you so much. So, kabuuan kondisyon ng pamumuhay. So, when we say kabutihan panlahat, hindi lang mabuti para sa nanay mo, hindi lang mabuti para sa iyo, hindi lang mabuti para sa kaibigan mo. So, dapat lahat tayo daw pare-pareho ng kondisyon ng pamumuhay. Yung kondisyon ng pamumuhay natin is walang naapakon or walang naiiwan. At yung kondisyon ng pamumuhay natin, the way we live, how we live our life, dapat daw is patungo sa kaganapan natin bilang tao. Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung gusto mo maging? Paano ka ba makatutulong in the future? Kung gusto mong, let's say, for example, gusto mong maging teacher, gusto mong maging police, dapat itong lipunan na to, tinutulungan ka para ikaw ay maging isang ganap na police, maging isang ganap na guro, maging isang ganap na artista, or anything na makatutulong sa'yo para mabuo ka bilang tao. Now, we have this meaning from Santo Tomas de Aquino. Ang sabi niya, ang tunguhin ng lipunan ay ang kailangan pareho sa tunguhin ng bawat individual. So kung ano daw ang layunin ng lipunan, dapat yun din daw yung layunin ng bawat individual. Let's say for example, tayo at ang lipunan natin sa Taguig, ang target natin is mawala ang COVID-19. Maubos ang numbers, kumbaga ma-zero out ng COVID-19 or Delta dito sa Taguig kung meron man. Kaya ang ginagawa ng Taguig is gumagawa ng mga batas, gumagawa ng mga tulong na para sa mga mamayan ng Taguig para maiwasan ang paglaganap or pagkalat ng COVID-19. Tayo individually, yun din ang gusto natin mangyari. Ayaw natin magka-COVID, ayaw natin mapahamak o magkaroon ng anything na makakasakit sa atin because of COVID, ganun din sa ating pamilya. Di ba? Kailan ba dumating yung time na ayaw mo, tas gusto ng gobyerno? Di ba? Lahat naman ng gusto mo, lahat naman ng ginagawa din ng gobyerno ay pabor sa ikabubuti ng mga tao, di ba? Kaya nga kayo nagkakapag-aral. Kasi ang gusto ng gobyerno, ang gusto ng lipunan is magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Lahat din naman kayo, gusto nyo magkaroon ng magandang kinabukasan, di ba? Sino ba ditong ayaw? Wala naman, no? So, yun tinatawag na, yun yung sinasabi ni Santo Tomas de Aquino na kung ano yung layunin mo as individual, yun din ang layunin ng lipunan kinabibilangan mo.
Okay? Another example is yung kay John Rawls. Sabi niya, ito daw ay pangkalahatang kondisyong pantay na ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng lipunan. So, ang kabutihang panlahat, tulad ng sinabi ko kanina, hindi lang pwedeng isang tao lang ang nakikinabang dito. Hindi pwedeng teachers lang, hindi pwedeng estudyante lang, hindi pwedeng kaibigan mo, ikaw lamang. Dapat lahat. Kung sa isang classroom tayo ay 50, dapat 50. Mabuti para sa ating lahat yon. Hindi pwedeng may maiiwang isa. Okay? So, ito naman yung aspeto or elemento ng kabutihang panlahat. Meron tayong tatlong elemento ng kabutihang panlahat. Una, paggalang sa individual ng tao, yung paggalang sa individual differences. As you can see in the picture, dapat nire-respeto natin kung ano man ang pagkakaiba ng bawat isa. Let's say for example, dito sa picture na to, lahat ng classmates mo agree, may isang nag-disagree. Huwag niyong aawayin yung taong nag-disagree. Pakinggan natin yung side niya. Hindi porket hindi siya agree sa sinabi mo, kaaway mo na siya. We have to respect that. Okay? Kayo din, ganun din naman na sa ang ibang tao para sa inyo. If ever na ikaw yung against sa idea ng classmates mo, they should respect you. They should respect your opinion. Hindi porket at ikaw naman bilang tao, hindi porket ikaw lang na iba, susunod ka na sa flow. Dapat magkaroon ka ng sariling paninindigan. Kung ito yung gusto mong mangyari, you have to stand for it. Okay? Another example, ito yung iba't ibang lahi. So, meron tayong puti, Afro-American, meron din tayong Asian. So, alam natin na sa Amerika ngayon, meron pa ring racial discrimination, no? Na tinatawag kung saan ang mga puti, they always think that they are superior dun sa mga Afro-Asian. And because of COVID, di ba nagkaroon ng Asian hate sa Amerika. Last year, may balita na may isang Amerikano na pinasok yung spa ng mga Chinese yata or Koreans or basta Asian spa siya. Tapos pinagbabaril niya lahat ng mga taong nandun. Siyempre, may mga namatay na tao because of Asian hate. Kasi that person, he was under the impression na ang mga Asian daw ang nagdala ng COVID sa Amerika. So, there. Dapat hindi ganon. We have to respect individual differences. Sabi nga dito, as you can see in the picture, kahit kulot yung katabi mo, kahit negra, kahit sobrang puting parang papel niyan, kahit panda, kahit matangkad, kahit pango, kahit bakla yan, kahit tomboy yan, we have to respect individual differences. Kasi yun din naman yung gusto natin, na irespeto tayo ng ating kapwa. Huwag natin tatawanan kung ano man ang iba sa kanila. Bagkus, we have to understand and we have to respect. Okay? Another, number 2, is ang tawag ng katarungang tawag ng katarungan o kapakanamang panlipunan ng pangkat o yung tinatawag natin na social justice. Lahat dapat there is social justice o yung katarungang panlipunan. As you can see, para makamit ang katarungang panlipunan na yan, dapat nagkakaisa. Iba't iba man ang ating paninindigan, iba't ibang ating tradisyon, kultura at paniniwala, still dapat nagkakaisa tayo pagdating sa kabutihang panlahat. May mga namumuno sa atin na siyang nagli-lead kung ano ang dapat sundin. And of course, hand in hand, dapat tutulungan natin ang bawat isa. So, sa ngayon, medyo mahirap masabi ang social justice. Pero I think kahit papano nabawasan na yung mga krimen na pang social, kumbaga. Let me share lang yung story about Hacienda Luisita Massacre. Are you familiar with that? Familiar kayo sa Hacienda Luisita Massacre? Yes or Hindi. no? Hindi. Okay, so you can search it in Google mamaya. Pero ito kasing storya niya. Ang Hacienda Luisita ay pag-aari ng mga Coangco, pag-aari ng mga Aquino. Tapos, there was a time, syempre yung matagal na panahon na nilang pag-aari yan, yung mga farmers nila, doon na nagtumanda, doon na nagkapamilya, doon na nagkaanak, doon na rin nabatay, di ba? So, parang ang tagal na panahon na, itong mga farmers na to, humihiling sila bigyan sila ng kahit kaunting part ng lupain ng Hacienda Luisita.
ayaw yata or hindi pumapayag ang mga kuwangko or kung sino man sa pamilya nila ang ayaw pumayag dun sa gustong mangyari ng mga farmers. So at syempre rally-rally na namimidya na, maraming mga media na pumupunta. Ang ginawa ngayon ng mga kuwangko or mga Aquino is nagpapunta ng mga militar doon sa hacienda. Pinagbabaril ng mga militar itong mga farmers. 'Di ba? Ginamit ang militar natin. Nung pinagbabaril, syempre may mga namatay. But the thing is, may namatay pero walang nakulong. May namatay pero nasa ng hostisya ng mga farmers na yon na humihingi ng tulong, humihingi ng kaunting pangunawa. Wala namang nakulong. So, where is social justice in that time? Another example, if I'm not so sure kung natatandaan nyo yung balita, hindi ko na rin matandaan ko kailan, mga 2 years ago, siguro 2 to 3 years ago, yung mga farmers natin from Mindanao, humihingi sila ng palay, humihingi sila ng buto, humihingi sila ng bigas, pananim. Nagrarally na sila, nagrally na sa Mindanao. Nagkakagulo na sila doon kasi nga wala silang pananim. Pag walang pananim, wala silang makakain, di ba? So, kaya humihingi sila ng tulong sa gobyerno. Pero, ano na namang ginawa ng administrasyon? Nagpadala ng militar, imbis na bigyan ng bigas, bigyan ng butil, bigyan ng pananim, ang binagbibigay sa kanila is mga bala. Pinagbabaril na naman sila. May mga napatay, pero wala pa rin nakulong. So, nasa ng social justice during that time? No? Kaya mahirap, mahirap. So, let's continue to pray for our country na rin na magkaroon sana ng social justice. Yung walang mayaman, walang mahirap, sana pantay-pantay sa mata ng batas. Okay? And the last one, yung ikatlong aspeto is yung kapayapaan. When we say kapayapaan, ito yung every time na lalabas ka ng bahay, yung panatag ka, walang hold up sa'yo, walang mangre-rape sa'yo, walang mang-snatch ng gamit mo. Yung panatag ka na kahit magkasakit ka, alam mo na may magandang ospital na mapagdadalhan sa'yo, nagagaling ka, may gamot na may bibigay yung gobyerno, na panatag ka na kahit nag-aaral ka kasi alam mo na in the future magkakaroon ka ng magandang kinabukasan at tiwala ka sa gobyerno ang kinabibilangan mo. Pero sa tingin ko, sa ngayon, parang ito yung nawawala, no? Lahat tayo, hindi tayo makalabas ng gabi. Medyo hindi tayo panatag kasi we are always thinking na what if ma-rape ako? Hindi ko pwedeng iwan yung bahay, what if manakawan kami? 'Di ba? Katulad nung nangyari sa atin dito, yung sa Martinez Street, 'di ba may kabataan na ayun, alam niyo naman na nangyari yan, yung pinagsasaksak, 'di ba? So, mga alas 11, alas 12 ng gabi. So, parang ganun. Wala tayong perfect peace. When I was in Dubai, ang kahit hindi ako taga doon, kasi I visited my brother there, hindi ako taga doon, pero payapa. Alam mo yung naglalakad kami sa kalsada, hindi mo kalsada, parang walkway, alas 12 ng gabi, umuwi kami from one station, naglalakad kami papunta dun sa bahay namin o tinutuluyan namin. Panatag, walang walang nanguhuli sa amin or what, and hindi kami kinakabahan or whatever. Kasi wala nga, panatag kami na walang gagawa ng masama sa amin. Another is yung kasama ng kuya ko simbahan, naiwan niya yung wallet niya sa metro. Yung metro is, yun yung mga train station sa kanila, ang tawag metro. Dito sa atin kasi ang tawag PNR, LRT, MRT, di ba? So, naiwan niya yung wallet niya sa metro. So, nabalikan niya yun after shift pa, so hapon pa. Pagbalik niya dun sa metro, nandun pa yung wallet niya. Kung paano niya naiwan, kung magkano yung pera niya, yung cards niya nandun pa rin. So, walang gumalaw. Dito sa atin, sa classroom nyo, wallet, ballpen na nga lang, ninanakaw pa, di ba? Piso na lang, nawawala pa. So, asan ang kapanatagan natin for that?
So, yun ang nawawala. So, sana makamit natin itong tatlong aspeto ng kabutihang panlahat na to in the near future. Now, meron tayong hadlang naman sa pagkamit ng kabutihang panlahat. So, una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Parang gusto mo lang tumulong, gusto mo lang kumilos kapag may benefits na matatanggap ka. Let's say for example, sabi ng kuya mo, bantayan mo muna yung pamangkin mo. Pagbalik ko, bibigyan kita ng pang-load. Ay, may pang-load. Sige, babantay ko yung kapatid ko. Ay, yung pamangkin ko. Sabi ni teacher, maglinis kayo ng quadrangle. Yung maglilinis, may plus 20 sa periodic. Maglilinis ako kasi may plus. Pero pag walang ganon, walang pang-load, walang plus 20, wala. Hindi ka tutulong. Hindi ka kikilos. Kasi walang benefits kang matatanggap. May mga taong ganon. Hindi ko sinasabing isa sa inyo yon, pero may mga taong ganon. Kikilos lang kapag alam niyang may benefit siyang matatanggap. Next is individualismo o paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. Ito yung mga kumikilos, nagtatrabaho because they have this personal motive. Meron silang hidden agenda na tinatawag. Diba? For example, sa inyong magkakaklase, ikaw na magaling sa math, tinuturuan mo yung mga classmates mo. Ngayon, humihingi ng tulong sa'yo. Paano ba ang algebra na to? Paano ba computin tong X and Y na to? So, si classmate mong isa, tinutulungan mo. Pero yung isang classmate mo, hindi mo tinutulungan. The question is, bakit namimili ka ng tinuturuan sa math? Yun pala, the reason why, kasi crush mo pala yun. Kasi nagpapapang pa sa kanya. Diba? So, meron tayong hidden agenda na tinatawag. Kumikilos tayo kasi mayroon tayong gustong mangyari para sa sarili natin, which is wrong. Dapat when we act, when we help, wala tayong pinipili. Basta tumulong lang tayo sa ating kapwa. And yung pangatlo, pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Akala ka may papasok. Ganyan kayo sa bahay niyo, no? Yung pag sinabi ng nanay nyo, ikaw naman maghugas ng pinggan, sasagot kayo, ako na naman. Si ate naman, si kuya naman, lagi na lang ako. Ako na nga naghugas kagabi, ako ulit ngayon. Diba? Nagbibilang kayo ng trabaho, which is wrong. Dapat hindi. Huwag niyong isipin na nalalamangan kayo ng kapwa nyo dahil kayo kilos kayo ng kilos. The reason kung bakit kayo ang nauutusan kasi you are being trusted. Pinagkakatiwalaan kayo ng magulang nyo na kaya nyong gawin yun ng tama. Pinagkakatiwalaan kayo ng teacher nyo na kaya nyong gawin ng tama yung mga bagay na pinapagawa sa inyo. Kaya as you can see, kapag nautusan kayo, take it as your responsibility. Take it as positively. Kasi ibig sabihin, yung taong nag-utos sa inyo, tiwala sa inyo. Magtaka ka pag di ka na inuutusan. Kasi ibig sabihin nun, walang tiwala sa iyo yung tao. Kaya ayaw ka na niyang pakilusin kasi baka pag kumilos ka, puro mali yung kinikilos mo, di ba? So there, huwag tayong magbibilang ng trabaho. We have to think na we have to help every time. Okay? Any question dito sa hadlang? Before proceed sa last part? Wala po. Wala na. Okay. Wala na po, ma'am. Thank you. So, last part, ito naman yung mga kondisyon sa pagkamit ng kabutihang panlahat. We have 3 conditions sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makilos ng malaya. When we say malaya, you can do anything you want. God has given us free will. Kung gusto mong humilata, maghapon, go. Kung gusto mong matulog, maghapon, go. Kung gusto mong maglinis, maghapon, go. It's up to you. Pero, dapat yung kinikilos mo, yung ginagawa mo, you should be well guided. Kasi sabi dito, ginagabayan ng dialogo. Ano ba yung dialogo na yan? Yan yung pag-uusap between you and other people. Between you and your parents, between you and your teachers, between you and your classmates. Pagmamahal. Siyempre, ang mga taong nagbibigay ng advice sa'yo, yan yung mga taong may pagmamahal sa'yo. Hindi ka bibigyan ng advice ng magulang mo na ikakapahamak mo. Hindi ka bibigyan ng mga guro mo ng advice na pwede mong ikapahamak. Yung mga kaibigan mo, hindi lahat ng kaibigan mo, kaibigan ka. Tandaan mo yan, ha? Kaya,
pwede mo silang hingan advice pero not necessarily susundin mo because you really have to listen to those people na nagva-value sa'yo as a person na nagmamahal sa'yo bilang ikaw. Kasi again, hindi lahat ng kaibigan mo, kaibigan ka. Okay? And lastly, makatarungan. So tanungin mo sarili mo, kapag ito ba yung ginawa ko, what will happen? Kapag ito pa yung ginawa ko, magiging pabor din ba ito sa mga kapatid ko? Magiging okay din ba ang mga magulang ko sa gantong desisyon ko? So, let's say for example, pipili na kayo ng course pagdating sa senior high. Dapat sabi mo gusto ko ng STEM. Kasi mga classmates ko mag-STEM So, mag-STEM din ako. So, makipag-usap ka sa magulang mo. Okay ba mag-STEM ako? Plano ko kasi maging engineer. Okay yan. Syempre, pabor ang nanay mo, engineer eh. Makipag-usap ka rin sa teacher mo. Ma'am, mag-STEM ako. Anak, patingin ang grades mo sa science tsaka sa math. Kasi sa STEM, kailangan mataas ang grade ang science at math. Ma'am, 74, 75. Sabi, Diyos ko, anak, baka mayroon pang second choice. Kasi nga kung junior high, hindi mo kinakaya ang science at math, how much more pagdating sa senior high? So, dapat meron kang second option. So, yan yung mga taong nagmamahal sa'yo. Mga teachers na nag-aalangan, na nakakaintindi sa'yo. Okay? Mamaya sabi ng classmate mo, pag hindi ka nag-STEM, tanggal ka na sa grupo. Maganong hirit ng mga barkada mo, which is no. Hayaan mo sila. Mabubuhay ka ng wala yan. And makatarungan. Nay, gusto kong mag-aral sa Lasal. Siyempre, mahal ka ng nanay mo. Gagawin lahat. Sige, maglasal ka, mag-enroll ka sa Lasal kasi yun yung gusto ng anak ko eh. Question. Sa tingin mo ba kaya ng magulang mo yung tuition fee? Nung nagtuturo ako sa San Beda, ang tuition fee ng mga estudyante ko, 56,000 to 80,000 per semester. Kaya ba yun ng magulang mo? Sigurado ka ba na kapag nagbabayad ng tuition fee ang magulang mo, okay pa ang kinakain ng mga kapatid mo? That's why you have to think, makatarungan ba yung magiging decision mo? Makabubuti ba yan sa lahat ng miyembro ng pamilya mo kapag ginawa mo yung decision mo? Pagjojowa, it's your free will. Pero tama ba yan? Makatarungan ba yan? Yan ba gusto ng magulang mo? Guided ka ba ng magulang mo o ng mga teachers mo or anyone nung magjowa ka? Baka naman ginanon ka lang ng mga classmates mo or kaibigan mo kaya ka nagjowa. Okay? So you have to think about it. Hindi porket may free will tayo, gagawin natin kung ano ang gusto natin. Okay? Next. Pangunahing karapatang pantao ay narapat na pangangalagaan. Of course, ito yung human rights. Lahat tayo may karapatan. Bawat tao may karapatan. Even those individual, yung mga buntis, yung mga babies sa sinapupunan, they have their rights already. Okay? And yung karapatan natin is nagtatapos naman sa simula ng karapatan ng ating kapwa. Let's say, for example, yung video kay na yan. Bakit ba nagkaroon ng batas na ang video kay ay hanggang 10:00 lang? Why? Kasi, yes, may karapatan tayong mag-celebrate dahil masaya. Masayang nakagraduate, masayang nag-birthday, masayang may kinasal or binyag. Pero, hanggang 10:00 lang dahil yung mga tao sa paligid natin, they have their rights naman. Karapatan nilang matulog sa gabi ng tahimik. Diba? Kasi pag hindi sila nakatulog ng tahimik, how are they going to perform at work the following day? Puyat sila. Tapos ikaw, kanta ka ng kanta. Buti sana kung maganda boses mo, no? So, abuse of rights na yung ginagawa natin. So, again, we have to respect kung ano ang karapatan mo, tandaan natin palagi na ay nagtatapos sa simula naman ng karapatan ng ating kapwa. And lastly, ang bawat individual ay nararapat na mapaunlad patungo sa kaniyang kaganapan. So, as you can see, all the community, all the people, or all the establishment sa ating lipunan, lahat yan tumutulong sa atin bilang isang individual para tayo ay maging mabuting tao, para tayo mapaunlad. Nandiyan ang simbahan. Ang simbahan tumutulong sa atin para spiritually, di ba? Spiritual growth. Ang ating pamilya for our emotional, moral support,
Ang school para sa ating intellectual, emotional, kasama na rin dyan. And sometimes physical. Yung mga kaibigan mo, kasama yan sa physical, emotional. So lahat yan nagtutulong-tulong para tayo ay mapabuti. Okay? And always remember, one step at a time. And always move forward. Always move upward. Okay? Ito na yung explain ko kanina, nagtutulong-tulong ang lahat ng parte ng community o ng lipunan. And there, let's help one another. Maging masaya tayo sa tagumpay ng bawat isa. Hindi yung pag nagtagumpay yung isang tao, tataas ang kilay mo or sisimangot ka. Walang problema. Let's clap our hands for the success of other people around us. Palakpakan natin sila. There will be time na sila naman ang papalakpak sa atin pag tayo naging successful na. And not only that, as you can see sa example natin sa picture na to, they are doing tree planting. So, tree planting, hindi naman tayo ang makikinabang nito right away. Ang makikinabang nito is our next generation. So, there, we should help one another, be a successful person, and always move forward. All right? Do you have any question about the discussion, kabutihang panlahat? Wala na po. Are you sure? Wala na po. Okay. Anyway, if there is a question na may na-raise kayo bigla, ay ma'am, dapat pala ganito, ay ma'am, bakit ganito? You can send a message sa ating GC, ha? Okay. So, let me stop sharing my screen and stop recording as well. And I'll take a picture. Hindi ako magbibigay ng activity kasi hindi pa daw kami pwede magbigay ng activity. I'll send you the activity pag meron na siguro kayong mga module. Okay? Pero I'll try to send kung ano yung mga part ng module na sasagutan ninyo later. Okay, so I'll stop recording now and wala tayong